Magandang araw sa inyong lahat. Ako si May Lozano at sa video na ito ay aking ipapaliwanag ang isang napakalalim na pahayag. Ang ako ay biyayang tinatanggap ko sabay isinasakatuparan. Natatangi ang aking pagmemeron sapagkat ako lamang ang maaaring maging ako. Sa unang tingin, maaaring simple lamang ito. Ngunit kung susuriin ng mas malalim, makikita natin ang pahayag na ito ay nagsasalita tungkol sa ating pagkatao, sa ating bokasyon, at sa ating paraan ng pamumuhay. Sa ating klase, natutunan natin na ang pagiging tao ay hindi lamang basta pag-iral, kundi pag-iral ng may kamalayan at direksyon. Ibig sabihin, hindi sapat na buhay lang tayo, dapat ay alam din natin kung para saan at para kanino tayo namumuhay. Kapag sinabi nating ang ako ay biyayang tinatanggap ko sabay isinasakatuparan, ipinapahiwatig nito na ang ating pagkatao ay isang regalong galing sa Diyos. Hindi natin pinili na ipinanganak, ngunit binigyan tayo ng pagkakataong mabuhay at tuklasin kung sino tayo. Ngunit ang mahalaga, hindi natatapos ang biyayang ito sa pagtanggap lamang. Ang isinasakatuparan ay nangangahulugang kailangan din natin itong pagtrabahuan at pagnilayan. Araw-araw, tinatanggap natin ang ating sarili, kasama ang ating lakas, kahinaan, mga takot at mga pangarap. Sa pamamagitan ito, hinuhubog natin iyon sa ating mga pinapahalagahan at desisyon. Ito ang dahilan kung bakit natatangi ang ating pagmemeron. Ako lang ang maaaring maging ako. Ikaw lang ang maaaring maging ikaw. Kahit pareho tayo ng karanasan o propesyon, iba-iba pa rin tayo ng pananaw at paraan ng pagtugon. Ang ating pagiging ako ay hindi mapapalitan, dahil ito ay bunga ng ating malalim na ugnayan sa sarili, sa iba at sa Diyos. Mula sa ating mga aralin sa klase, natutunan natin ang bokasyon ay hindi lang tungkol sa trabaho o propesyon. Ito ay tungkol sa pagtugon sa tawag ng Diyos sa natatanging paraan ng ating pamumuhay. Kapag sinabi ng thesis na hindi nagiging ako kapag wala akong inaako, ipinapaalala nito na ang tunay na ako ay nabubuo sa tuwing tumatanggap ako ng responsibilidad. Ang inaako rito ay hindi lang obligasyon, kundi ang desisyong ginagawa nating araw-araw, kung paano tayo nagmamahal, nagpapatawad at naglilingkod. Hindi rin natin makakamtan ang ating katuparan sa panggagaya. Hindi ako magiging masaya kung pilit kong ginagaya ang buhay ng iba. Dahil ang aking landas ay hindi itinatakda ng lipunan o ng ibang tao. Ito ay bunga ng pakikinig sa sarili at sa Diyos, ng masusing pagninilay tulad ng Ignatian discernment kung saan hinahanap natin kung saan tayo tinatawag upang magmahal at maglingkod ng buo. Sinasabi rin sa thesis, nakabatay ito sa malalim na pakikipag-ugnayan sa aking sarili, sa aking karanasan, at sa aking mga ugnayan. Kaakibat ang aking walang hanggang paghahanay at pagpili sa kung ano ang mahalaga para sa akin at sa mga mahalaga sa akin. Ibig sabihin, ang pagkilala sa sarili ay hindi madali at hindi tuwid na daan. Dumaan tayo sa mga karanasan ng tagumpay, pagkakamali at kabiguan, at sa mga iyon, natututo tayo kung sino talaga tayo. Ang bawat relasyon na meron tayo, pamilya man yan, kaibigan o komunidad, ay tumutulong sa atin upang makita ang ating mga lakas at limitasyon. Sa ganitong paraan, nagiging malinaw kung ano ang mahalaga sa atin, kung paano natin naisasabuhay ang ating bokasyon ng may kababaang loob at pag-ibig. Sa huli, ang thesis ay isang pag-anyaya, isang gabay sa pamumuhay. Sinasabi nitong ang pagiging ako ay hindi isang natapos na produkto, kundi isang patuloy na paglalakbay. Habang tinatanggap natin ang ating sarili bilang biyaya, sinisikap din nating isakatuparan ito sa pamamagitan ng ating mga kilos, desisyon, at pagmamahal sa kapwa. Hindi tayo tinatawag ng Diyos na maging perpekto, kundi maging totoo. Totoo sa ating sarili, sa ating bokasyon at sa ating relasyon sa Kanya. Kaya't sa bawat araw, sa gitna ng mga hamon at tanong, patuloy tayong tinatawag na sagutin ang Kanyang biyaya sa pamamagitan ng ating mga gawa. At doon natin matatagpuan ang ating kaligayahan. Sa pag-alam ng ako ay ako, isang biyayang tinatanggap, isinasakatuparan at binabahagi sa iba. Maraming salamat po.
Muli, ako ay si May Lozano at yon ang aking pagkakaintindi